Walang pasok ngayong araw na ito sa mga estudyante. Pero tayo bilang magsasaka ay everyday may pasok. Kaya naman walang pasok ngayon dahil mataas ang heat index. Maraming nag-declare ng walang pasok dahil sa sobrang init mamaya. Kaya tayo nandito ngayon sa bukid para maglinis. Napakaluang pa ng lilinisan. Ayan. Kahapon di tayo nakapunta rito kasi merong ginawa. Ito pa lang ang nalinisan natin. Ayan, lahat yan lilinisan pa yan. Alam kong walang manunood nito sa akin kasi nonsense nga naman. Pero para sa akin, kaligayahan ko na to na meron akong na gagawang video. Ika nga manood man sila o hindi, okay lang. Ganun talaga ang buhay. Itong mga saging na to, yan, lilinisan din lahat yan. Actually, ang isang magsasaka ay palagi nang masasabi natin na secret millionaire kung talagang gagawa. At palagi rin silang merong passive income. Ang tinatawag na passive income ay yung kahit na hindi ka na gumagawa, may pumapasok pa ring pera. Pero wala namang naging nagkaroon ng pera nang hindi mo na sila gumawa. Ano ang gagamitin mong puhunan para sa iyong gagawing passive income? So kailangan mo muna makapag-establish ng kabuhayan bago ka mag-invest. Kaya naman sila nag-i-invest kasi nakapag-establish na sila. Kaya na nilang mag-invest sa iba. Pero sa atin bilang magsasaka, lalo na katulad ko ay nagsisimula pa lang uli. Ika nga balik bukid tayo. Ako ho ang inyong kontrabidang magsasaka na nagsasabi sa inyo na dito ho sa bukid ang buhay. Lahat yan pwede mong pagkakitaan. Niyog, saging, dragon fruit, tapos itong nililinisan natin na ito hanggang doon pa yan. Tatanggalin natin itong sa dragon fruit na ito paunti-unti. Ako lang ho mag-isa nito. Wala ho tayong pangbili ng panggamot ng pamatay damo o pang spray. Kaya mano-mano po natin itong nililinisan. Ayan, pagkatapos ng dragon fruit na ito, nauna na po nating malinisan ng paunti-unti. Ayan. Hanggang doon ho yan. Meron pa doon sa part na yun na hindi pa nalilinisan. Ayun, mahaba pa. So I'm planning to clear this dragon fruit, pati yung mga poste para maging straight sila. Mahaba-haba rin yung ating matatamnan na walang nakatanim na puno ng nyog na ganito. So pwede ho tayong magtanim ng gulay. Actually wala po tayong source of water dito. Hakot po hakot ang tubig ang mangyayari. Pero tiyagaan lang. Wala ho tayong plastic mulch. Pero on the long run, naniniwala ako na makakabili rin po tayo sa pamamagitan din po ng ating mga itatanim. Kaya po tayo nagtatanim. Ito hong inyong kontrabidang magsasaka ay para rin merong makain. Bukod doon sa makakain namin, ay makakain rin ho ng ibang tao. At nang sa gayon ay makabili rin sila sa atin. Kasi kung wala hong magsasaka o walang farmer, wala hong kakainin ang sambayanan. Yan ho ang tatandaan ninyo. Wala ho kaming sweldo. Kami ang nagpapasweldo sa sarili namin. Kami ang nagpapakain sa sarili namin. Nagtsatsaga kami minsan na kinakapos, kinukulang sa pagkain, pambaon ng bata, pambayad sa tubig, kuryente. Pero sige lang, tuloy pa rin ho ang buhay ng isang magsasaka. Isang kontrabidang magsasaka. Ako lang ho yun. Yung ibang mga magsasaka, puro ho yan mga bida.
Kaya ko naman nasabing ako ay isang kontrabidang magsasaka. Lahat ng mga tama na proseso ng pagtatanim ay sa kanila ho yun. Sa akin kinukontra ko. Katulad ho ng pagdidilig ng tanghali. Bawal daw po yun. Ako magdidilig ho ako ng tanghaling tapat kasi kailangan ng halaman ang tubig lalo na ho sa tanghali. Pero hindi ko didiligan ng parang paaambunan lang. Kung maaari nga, paglalawain ko yung aking didiligan. Ayan, napakalawak pa ho ng ating lilinisan, mga kasaka, mga kababayan. Ayan, maglilipat, magbabawas din tayo ng saging. Yan hong saging na yan ho ay maaaring mamunga na. Sa saging pa lang ho, kikita na kayo. Ha? Dahon pa lang, pwedeng nang ibenta, puso ng saging, pwedeng ibenta at ang bunga. Ganon din ho yung mga suwi na tinatawag na siyang pangtanim. Meron hong bumibili ng saging na yan. Ayan. Ito ho, isa ho na naman kontrabida na naman na kaisipan. Ayan, ito ho ay latundan na saging. Bahala na ho kayo kung anong maisip ninyo. Bakit ko sinabing latundan? Kaya nga ho kontrabida, bahala ho kayo. Ha? Marami pa ho tayong mga itatanim dito. Marami na ring nakatanim. Meron ho tayong dalandan, meron tayong langka, santol, saging, niyog, ano pa ba yung yung iba na nandito. Marami po tayong yung itatanim. Doon ho naman sa kabila na yon, yung na medyo na clear na ng konti, pero meron pa ring natira, ay meron na rin hong ilang tanim na gulay. Dito, magtatanim rin ho tayo ng gulay. Babakuran din ho natin itong gilid na ito. Kaya naman ho natin babakuran yan. Ang purpose ho ay para hindi ho masalanta ng mga naggalang mga kambing, manok o baka ang atin hong itatanim. Ito ho kasi, itong lupa na ito ay partihin ng magkakapatid ng ng father ko. Wala na ho ang father ko, so ako ang representative. At siyang aking unti-unti natatamnan para ho tayo ay nakapagbigay ng ng ambag sa ating lipunan na meron hong makain ang sambayanan. Yung iba kasi puro ho yabang lang. Oo, meron silang pera pero hindi nila alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng isang magsasaka bago sila makakain ng ganun o bago mailagay sa kanilang hapagkainan ang mga pagkain, gulay, prutas. Ganon din naman ang sa mga mangingisda at saka nag-aalaga ng ng mga hayop. Ilang taon din yan, ilang buwan na alaga nila yan bago yan mapapunta sa inyo. Kaya ito ho ang inyong kontrabidang magsasaka na nagsasabing magtanim ka man ng magtanim, nanakawin din. Mag-alaga ka man ng mag-alaga ng hayop, mawawala din. Bye-bye.